kanyang pagka-Diyos, sa kanyang ginawa, sa kanyang salita, that is an act of worship. Hallelujah. Pangalawang tao, si Lydia. Acts chapter 16 verse 14. Okay, okay, Ate Jen, please. Ikaw na lang magbasa din. Acts 14:16. Okay po. Acts 16 verse 14. One of those Yes. listening was a woman named Lydia, a dealer in Mm-hmm. purple clothes from the city of Aha. Thyatira, who was a worshiper of God. The Who Lord was a worshiper of God. God. Hallelujah. Amen. The Lord opened her heart to respond to Paul's message. Okay. Binuksan ng Lord ang kanyang puso para tumugon sa mensahe ni Paul. Hallelujah. The way you respond to the message of Paul, once you accepted the message of God, the word of the Lord, then you are a worshiper. The way you respond to the lordship of the Lord over us, then that is worship. Amen. The way we submit ourselves to the divinity of the Lord, because He is our God. Kaya sabi ng ating binasa kanina, come, let us worship and bow down. Ibig sabihin ng bow down, let us submit ourselves to God. Let us worship, let us submit our lives to the Lord. We are submitting ourselves to the Lordship of the Lord. Siya yung over sa atin, siya yung sumasakop sa atin, then worship will take place. Then real worship will take place. At tayo tatawaging mananamba ng Lord. Dito, si Lydia, binuksan ng Diyos ang kanyang puso to respond to the message of Paul. Again, tinawag siyang mananamba ng Lord. These two persons, again, were not well known in the Bible. Madalang lang na may mention ng kanilang pangalan behind the pulpit. Their names was only mentioned twice or once in the entire Bible, but God was really pleased with them. And God gave each of them the title worshiper of God. Hallelujah. Nasusundan po natin? And God is looking for worshipers actually. Ano pang hinahanap ng Lord? Mananamba ng Diyos. Sino pa yung mga mananamba ng Lord? Nandyan sa ating lecture. No, bagaman na ituro ko na sa basic pero ibang phase naman ito ha. Kasi mahaba to, hindi ko naman naubos nung nandiyan ako. God is looking for worshipers. People who will going to respond to His divinity or deity. Kung tumutugon tayo, kinikilala natin siyang Diyos over us. Come on, that is worship. There are two sides of worship. First, the worshiper and the one who is being worshipped. Ang hari at ang sinasakupan. Okay? Ang Panginoon at ang servant. The Lord and the servant. Ang Panginoon at ang alipin. Of course, tayo yung alipin, tayo yung sinasakupan, tayo yung pinag-aarian, at tayo yung mananamba. At ang Diyos naman, siya yung master, siya yung king, siya yung sumasakop sa atin. Now, ibig sabihin, kung siyang sumasakop sa atin, everything in us, everything about our lives, should be an act of worship to the Lord. Amen? Wala tayong gagawin na hindi nakasakop sa kanyang kagustuhan at sa kanyang kalooban. Amen. So sino ba yung mga worshipers dito? God is looking for worshipers. People who will going to respond to the deity of the Lord and people who will going to respond to the extravagant love He shows us. John chapter 4 verse 23, again, basahin po natin ito. But an hour is coming and now is when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For such people, the Father seeks to be His worshipers. They are the kind of people the Father seeks from His beloved people. Amen. Sila yung uring mga tao ang hinahanap ng Lord mula sa kanyang mga minamahal na bayan. Because the Lord is expecting us as His beloved children to respond when we hear His voice speaking,
when we beheld the beauty of His presence, when we feel that we are so much loved by Him, when we feel the extravagant love of God toward us, hindi pwedeng hindi ka magre-respond. And God is expecting us to respond. And the Lord is actually doing things. No? Binubuksan niya ang ating puso para tayo ay tumugon doon sa kanyang pagmamahal at doon sa kanyang pagka-Diyos. Ang hinahanap ng Diyos ay hindi naman yung magagaling, mga gifted, mga... No. Salamat sa mga giftings. Salamat sa mga enablement na binigay ng Lord sa atin. Pero ang tanging hinahanap lamang ng Diyos ay yung taong may pusong sumasamba sa Diyos. Kahit gaano ka man katinding mangaral, katinding kumanta, no? Gaano ka man kagaling sa pagtugtog mo, kung ang puso mo naman, again, babalik tayo sa kondisyon ng ating puso, ay malayo sa Diyos at hindi naman tunay na sumasamba at umiibig sa Lord, then ang pagsamba natin ay walang, hindi nalalayo doon sa pagiging entertainment na lamang. Amen? He's not actually looking for a unique style or position during worship. What he is looking for is someone who knows how to respond to him. Someone who would worship him. Amen? So what is worship? Ano ba yung pagsamba? For some, worship is what we do on Sunday morning. For some, singing few songs. For some, worship is listening to a teaching, to a preaching, doing things in the church. Malamang sa malamang, tama naman po iyon. But real worship is so much more than that. And many times, what we call worship is not actually worship. Take note, many times, or most of the times, kung ano tinatawag natin pagsamba ay hindi naman tunay na pagsamba. Minsan, entertainment na lang. And we always evaluate the effectiveness of worship by how it makes us feel. Kung masaya kang ginawa ng isang bagay, akala mo pagsamba na. Kung napangiti ka, akala mo pagsamba na. Kung pumalakpak ang mga tao, pinalakpakan ka, you thought it's worship. Akala mo, effective ang pagsamba mo once yung mga tao ay talagang pumalakpak, sumigaw, lumundag. We thought that is worship. Well, hindi natin pwedeng i-brand lang doon ang worship. Dahil ang mga bagay na, they are just an outward expression of our worship. Now, what really worship is? Number one, nandiyan po sa ating lecture. Worship is really about what we can give. Worship is really about what we give, not what we receive. Amen? What you can give to God, what you can offer to God. Anong ino-offer mo kay Lord? Anong sinasacrifice mo kay Lord? Anong ibinibigay mo sa Kanya? And then number two, worship is really what we can do and not what we will benefit. Yes, there are benefits to us when we worship Him, but basically, yung worship ay kung anong magagawa mo. This is what we can respond to Him as God and as His beloved children. Sorry, parang yung children, meron siyang S. Wala pong S yan. Meron yata S yan, no? As His beloved children. Okay? Isa-isayin natin, ha? This is our response for what He gave us. He gave His own Son. So what is our response? Worship Him. This is our response for what He did. He died for us. So, paano tayo tutugon? Worship Him. This is our response for what He showed us. He showed His extravagant love towards us while we are yet sinners. So, anong tugon natin? Worship Him. This is our response for what He is. He is love. He is merciful. He is faithful. He is holy. So, anong response natin? Worship. This is our response for who He is. He is God. Yung mga revelations na ating nabanggit kanina about who God is in our lives. So, anong response natin? Worship. Worship is our greatest response to our Lord as God and as His beloved people and
children. Ito'y tugon natin sa Kanya bilang isang nag-iisang Diyos over us. Ito'y tugon natin sa Kanya bilang pagtugon natin sa Kanya sa Kanyang labis na pagmamahal na Kanyang ipinadama sa atin bilang Kanyang mga anak. Siya lang at tanging Siya lang ang nag-iisang Diyos, mga kapatid. Amen, na dapat pag-ukulan ng ating pagsamba. Inari tayong Kanyang mga anak, tinanggap niya tayo kung sino tayo. So, paano tayo ngayon tutugon? Worship Him like never before. Karapat dapat ho ba siyang parangalan bilang ating Diyos? Ha? Palagay niyo ho ba karapat dapat parangalan ng Diyos? Karapat dapat ho ba siyang igalang? Ha? Karapat dapat ho ba siyang pag-ukulan ng oras? Hindi yung tinging oras, ha? Hindi yung extra time. No? Karapat dapat ho ba siyang pag-ukulan ng ating pagmamahal ngayon? Palagay niyo ho ba, bilang Diyos, karapat dapat ba siyang pag-ukulan ng ating pagmamahal? Ha? Amen? Ang pag-uukol ng oras at attention sa Diyos, ito yung pagpapahayag ng isang pagsamba sa Kanya. Ito yung pagpapahayag na Siya lamang ang ating Diyos. Ang pag-uukol ng ating pagmamahal sa Diyos, ito yung pagpapahayag ng pagsamba din natin sa Kanya. Because when we worship, we are expressing our honor, our love, our attention to Him. Kapatid, minahal na tayo ng Lord. We are all God's beloved. But being beloved, nandiyan po sa ating lecture, is the act of God. But being a worshiper is our action toward Him. Are you with me? Being beloved is the heart of God. But being a worshiper is our response to the heart of God. Ladies and gentlemen, don't just believe that you are beloved of God. You must respond for being a beloved of God. Are you with me? Wag lang tayong manood at marinig natin na tayo minamahal ng Lord. Yes, totoo yun. Mahal na mahal tayo ng Lord. But we need and we must respond. Amen? Doon sa pagiging beloved natin sa Diyos. You must act like one of His beloved. Ibig sabihin, kailangan ng kilos natin ay kilos katulad ng isang minamahal na anak ng Diyos. Come on. You must live like one of His beloved. Ibig sabihin, ang pamumuhay natin ay kailangang buhay ng isang anak ng Diyos. Amen? You must respond like one of His beloved. Are you with me? Nakukuha ho ba natin? Amen? And that response is our worship unto the Lord. Kung beloved ka, kailangan makita sa pamumuhay natin ang ating pagiging minamahal na anak ng Diyos. We must act like one of His beloved. We must live like one of His beloved. Amen? Kung talagang kinikilala po natin na Siya lang ang nag-iisang Diyos sa buhay natin, at kung talagang kinikilala natin ang labis na pagmamahal niya sa ating buhay, ay kailangan po tayong tumugon sa pagsamba natin sa ating Diyos. Ibig sabihin, Siya lang dapat ang nakaupo sa sentro ng ating puso. Siya lang dapat ang una sa ating buhay. Siya lang dapat ang pangunahing tampok sa buhay natin. At isinasaalang-alang natin Siya sa lahat ng ating mga gawain at desisyon bilang ating Diyos na kinikilala. Ano mang plano mo sa buhay, you have to acknowledge the Lordship of the Lord. Amen? Ano mang plano mo, ano mang desisyon gagawin mo, ano mang papasukin mo, ano man ang lahat sa ating buhay, you have to acknowledge the Lordship of the Lord over us as our response to the divinity of the Lord. He is our God and we are His people. He is our Lord and we are His a servant. He is our master, we are His servant. Amen? We are His worshipers and He's the one who is being worshipped. So kailangan sa lahat ng ating gagawin sa ating buhay, Siya yung maging pangunahing tampok, Siya yung una sa ating buhay, Siya yung nakaupo sa sentro ng ating puso,
ano man ang ating gagawin, we have to acknowledge the Lordship of the Lord over us. Amen? Ang tanong, ganyan ho ba tayo umasta bilang kanyang mga minamahal na anak? Is that the way we treat the Lord? Is that the way we treat God as His beloved people? Kailangan malaman po natin ito para makatugon tayo ng tama sa pagiging Diyos niya sa ating buhay at sa kanyang pagmamahal sa atin. And our response is our worship to the Lord. Colossians 3:17, tingnan natin. Colossians 3:17. Ate Paulette, pakibasa. Colossians 3:17. Saglit lang po. Sige po. O sige, para mapadali na lang, ako na lang muna. Sige. Sabi ng Colossians 3:17, in whatever you do, in words or deeds, do it all in the name of the Lord. Again, ulitin natin, sabay-sabay tayo. In whatever you do, in words or deeds, do it all in the name of the Lord. Ano man ang ating gagawin, amen, sa pagsasalita mo, sa paggawa mo, gawin mo na isinasaalang-alang mo ang pangalan ng Diyos. Gawin mo na nagbibigay ka ng kapurihan sa Diyos. That's an act of worship. Sabi ko nga kanina, worship goes beyond singing. Worship goes beyond playing instruments. Worship goes beyond dancing. Do kailangan natin gawin yan sa loob ng church. But ang tunay na pagsamba ay pagtugon natin sa Diyos, sa kanyang pagiging Diyos sa ating buhay at sa kanyang pagmamahal sa atin at tumutugon tayo sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Amen? The way we live, the way we act, the way we do things, in whatever you do in words or deeds, do all to glorify God. Do all in praising the name of the Lord. Do all in the name of the Lord. Do all in the permission of God. In all your ways, ang sabi nga ng Proverbs, acknowledge Him. In all. Hindi niya sinabing some of your ways. No, in all of your ways, acknowledge Him. All. No exemption. Pag-aaral, pagtatrabaho, sa pamilya, family matters, whatever, pag-aasawa, pagkikipagrelasyon, acknowledge God. Amen. Because we are His people. We are His beloved people. Acknowledge God. Yeah, amen. Hindi basta kung sino-sino na lang nililigawan. Hindi basta kung sino-sino na lang sinasagot. Mga single, kung may mga single man dyan. No? Kung tayo mga tunay na Kristiyano, kung tayo mga anak ng Lord, we have to acknowledge the Lord. Amen. In our lives. We have to acknowledge the Lordship of God over us. Otherwise, siya'y aalis sa ating puso. Hindi naman bigla, gradually. Otherwise, kung meron na nagmamay-ari sa pinakasentro ng ating puso, dapat Diyos lang. Pero kung meron kang ipinapapasok dito sa puso natin, na Diyos lamang dapat ang nakupo, pero meron ibang umuupo, meron ibang nag-occupy doon sa lugar ng Diyos sa puso mo, eventually, ang Diyos ay lalabas. Diba? Sabi nga ng John chapter, nasan ba yun? Sa Revelation 3:20, meron kayo dyan, parang atang hindi ko na ilagay, no? Revelation 3:20, pakibasa po, pakibasa kung makikita nyo po. Sige, Ate Jen, Revelation 3:20, anong sabi niya Okay po. dyan? Revelation 3:20, behold, I'm standing at the door, knocking. If your heart is open to hear my voice and you open the door within, I will come in to you and feast with you, and you will feast with me. No, ito natalakay natin, kaya yan, iko-connect ko na ngayon sa ating topic last week or last time. Why does God keep on knocking at the door of one's heart for many Christians? Nasagot na natin yan last time, no? Kasi ang Lord, nawawalan siya ng lugar sa puso natin eh. Napapalitan siya ng iba't ibang mga bagay. Iba't ibang mga tao na mas pinapahalagaan natin kaysa sa Diyos. Pero tutuusin dapat ang Diyos ang pinakamahalagang Diyos sa buhay natin. Come on. Amen?
Siya pinakamahal, wala nang iba, siya lang. Pero kung may mag-o-occupy doon sa lugar ng Diyos sa puso natin, ang Lord aalis yan. Lalabas. Pero kausap niya sa nabasa ni Ate Jen, mga Christian. But the Lord is knocking, no, at the door of our heart. Why? Because He is outside our heart. Huh? Kanya ang Lord, naghahanap siya ng mga genuine worshipers. Sa ating binasa kanina, God is looking. They are the kind of people the Father is looking at. Sino po yon? Mga mananamba. Bakit ang Lord naghahanap ng tunay na mananamba? Mga tunay na mananamba that magbibigay, magdadala ng glory kay Lord. Mga tunay na mananamba who will make God the primary feature of their lives. Who will make God first in their lives. Yan ang hinahanap ng Lord. Amen. Be genuine worshipers. Okay lang ho ba sabihin natin lahat? Be genuine worshipers. Come on. Yes, be a genuine worshipers of the Lord. Wag lang tayo maging lookalike. Maraming lookalike worshiper. Akala mo talagang sumasamba pero sa puso hindi naman pala. Di ba? Maraming mga lookalike worshiper. Lakas maka-amen, lakas pumalakpak, lakas lumundag. But within their heart, they are not really a genuine worshiper. Amen? Hindi naman naluluwalhati ang Diyos sa kanilang buhay. Hindi naman Diyos ang pangunahin sa kanilang buhay. Hindi naman una ang Diyos sa kanilang buhay. Amen? Kaya kumakatok siya palagi sa puso natin kasi sa totoo lang, marami pang dumadalo sa church ang hindi pa siya talaga lubusang sinasamba ng mga tao. Amen? Sinasamba natin siya sa bibig lang, sa nguso, pero sa puso, wala. Hanggang nguso lang, wala sa puso. Sa totoo lang, sa church, hindi pa siya talaga lubusang nag-aari sa puso ng maraming mga Kristiyano nag-a-attend. Tinatawag natin ng Diyos kapag meron lang tayong problema. Pero nawa, tayo po na nandyan na nakikinig. Tumatawag tayo sa Diyos, hindi lang dahil may kailangan tayo. Tumatawag tayo sa Diyos, sinasamba natin siya dahil excited tayong maranasan siya. Hallelujah. Dahil mahal na mahal natin siya. Amen po ba? Amen. Hindi lang dahil may sakit ka, kaya ka tumatawag kay Lord. Hindi lang dahil sinisingil ka ng pinagkakautangan mo, kaya ka tumatawag sa Kanya, Diyos ko, Diyos ko. No. Tumatawag tayo sa Kanya at sumasamba tayo kay Lord dahil tayo excited na makaniig natin ang ating minamahal na Diyos. Hallelujah. Oh, come on, people. Dahil marami talaga, kung aamin lang ang marami, hindi pa siya talaga kinikilalang Diyos sa kanilang buhay. Kapatid, why we worship God? Because He is our God. Kilalanin natin siyang Diyos sa ating buhay. And pangalawa, inuulit-ulit ko, dahil tayo kanyang minamahal na anak. Amen? Amen? Dahil kung aamin lang talaga ang marami sa atin, merong ibang nagiging Diyos sa puso ng marami. Hindi naman talaga ang Diyos sa puso nila. Merong ibang mas pinahahalagaan kaysa sa totoong Diyos. Merong mas sinusunod. No? Meron tayong mas sinusunod kaysa sa sundin natin ang totoong Diyos. Kaya ang Diyos ay patuloy na kumakatok sa puso ng maraming Kristiyano. Kasi nasa labas lang siya talaga ng puso ng marami. Merong ibang nagmamay-ari, merong ibang sinusunod other than God. May mas mahalaga sa kanilang puso other than God. Because anything can be worshipped. Lahat ay pwedeng sambahin, but not all are worthy of it. Alam niyo, kung ang isang tao, mas mahal niya ang kanyang sasakyan, kaya niyang gastusan ng $100,000 ang kanyang bahay, ang kanyang sasakyan, o ang mga bagay na pinapahalagaan niya. Pwede mong masabi na sinasamba niya yung property niya. Ang tanong, karapat-dapat bang sambahin ang isang property? Hindi. Karapat-dapat bang sambahin ang isang material na bagay? Of course, hindi. Kung isang tao ay kayang gugulin ang lahat ng kanyang lakas, oras, sa kanyang trabaho, o sa kanyang minamahal na kasintahan, pero sa Diyos, hindi niya kayang gugulin kahit 30 minutes lang, kahit 10 minutes lang.
Ano pa't walang kuwang sa Kanya ang Diyos o ang mga bagay patungkol sa Diyos? Pwede mong masabi na sinasamba niya ang Kanyang minamahal na tao, kasintahan, asawa, o sino man. May kuha na ba na Ang siya? tanong, karapat-dapat bang sambahin ang ating karir? Basa-basa. Karapat-dapat bang Hindi na makaano sa katawan ba? Tinuod Praise the na. Lord. Amen. Pwede naman hindi magbasa-basa eh. Hilamos na lang God. Ay mag-ano na lang God. Punas. Meron po naka-unmute lang. Naka-unmute. Yung pong Brother Mike, kung nakikinig po si Brother Mike, paki-unmute lang po ang ating sound. Tingnan ng paningin ko. Ako makikita. Okay, so meron ho ba tayong nare-receive? Now, am I making sense? Am I making sense? Huh? Anything can be worship. Right? Tao, pwede mo sambahin ng tao pagka mas ginugugol mo ang maraming oras sa kanya. Internet, pwede mong sambahin yan. Netflix, pwede mong sambahin yan. Oh. Pagka mas marami kang oras na ginugugol sa Netflix, sa YouTube, kaysa sa Diyos, mas marami kang ginugugol na oras sa trabaho kaysa sa Diyos. So, ano dapat natin gawin, Pastor? Nagtatrabaho naman ako. Siyempre, kailangan kong gumugol ng maraming oras. Do all in the name of the Lord. Once you are, nandyan ka sa duty, do all for the glory of God para maging pagsamba mo yan sa Lord. Ano man ang yung ginagawa, nasa trabaho ka man, do all for the glory of God. Amen. Naghuhugas ka man ng plato, do all for the glory of God. Pero hindi ko masasabing nanonood ka ng Netflix. Kung magagawa mo yan para maluwalhati ang Lord, napakahirap yata yun. Napakahirap yata. Do all for the glory of God. Ano man ang ating ginagawa? House force man yan, trabaho man yan. Do all in the name of the Lord. Amen. Now, lastly, and then I will end up. Tutuloy ko po ito sa susunod. Meron pa tayong at may kadutong pa yan. I-connect natin yan sa kondisyon ng ating puso. Huwag tayo magmadali. Bitinin muna natin ngayon. Now, i-define lang natin yung worship. The definition of worship. Okay? Worship comes from an Old English word, worship. It literally means to give something worth, placing a high value on something higher than the other. That is worship. Worship. You are placing a high value on something, on someone higher than the other. At ang Diyos lamang ang karapat-dapat bigyan ng pinakamataas na value over everything in this world. Come on. Amen? And to demonstratively attribute value, especially to a deity or God. Magpakita ng pagpapahalaga lalo na sa isang Diyos. To worship something is to prize it above everything else. Kanya natin sinasamba ang Lord kasi we are giving God the highest value. Amen. Come on, people. Over everything in this planet Earth, God is worship. Karapat-dapat siyang bigyan ng pinakamataas na value, pinakamataas na paggalang, pinakamataas na pagmamahal. Bigyan siya ng at pagkukulan ng pinakamaraming oras. Hallelujah. Amen. Kaya nga in whatever you do, in words or deeds, do all in the name of God because we are giving Him high regards. We are giving Him high value in our lives. Kasi karapat-dapat siya. Dahil siya Diyos at tayo kanyang alipin lamang. Sinasakop niya tayo, siya yung ating hari at tayo kanyang sinasakop. Amen po ba? Amen. Now, i-analyze lang natin. Ano ba yung mga pinapahalagan natin sa ating buhay? What are the things that are so much valuable sa atin? Please, mag-isip po tayo. Bigyan ko kayo ng ilang seconds, ilang minuto. What are the things that are so much valuable in us other than God? Okay? Isipin mo, career mo,
trabaho, loved ones. Come on, meron po kayo naisip? Business, relationships, yung girlfriend mo, boyfriend mo, mahalaga yan, di ba? Asawa, anak, they are so much valuable to us. Now, ang tanong, kung ipapantay natin sa pagpapahalaga natin sa Diyos, masasabi ba nating mas mahalaga ang Diyos kaysa doon sa mga nabanggit? Come on, gawa tayo ng pag-a-analyze. Things to ponder. Come on. Mas mahalaga ba ang Diyos kaysa sa mga bagay na nabanggit? Ngayon, kung ang mga bagay na nabanggit, or sandali. Paano mo masasabing mahalaga ang Diyos over those things? Or paano natin masasabi na yung mga bagay na to ay mas mahalaga pala kaysa sa Diyos? Kapatid, pagka mas marami kang attention, kung saan nahihilig ang attention mo, oras, panahon, pagmamahal, lakas, effort, yon ang mahalaga sa buhay mo. I-determine ng pagtuon mo ng oras, lakas, lahat sa iyo kung sino ang mahalaga, yung mga bagay na nabanggit o ang Diyos. Anything can be worship. Nawa, ituon lang po natin ang ating pagsamba at pagpapahalaga sa ating Diyos. Amen? Kung ano pong nilalaman ng ating puso. Pagising mo sa umaga, sinong ating iniisip? Saan natin ginugugol most of our time? Saan natin ginugugol most of our strength? Most of our effort? Saan natin ginugugol? Sa mga bagay na nabanggit o sa Diyos? Amen? Ang tanong, karapat-dapat hubang sambahin at bigyan ng tamang kaukulang panahon ang Diyos over anything else in the world? If our answer is yes, then gawin po natin. That is our response to the Lordship of the Lord over us and to the things He has done in our lives. He made us His own beloved people. Amen. Minahal niya tayo, tinanggap niya tayo. So karapat-dapat naman tayong tumugon ng pagmamahal natin. Hindi bayad because we cannot repay what God had done in our lives. We cannot repay those sacrifices na ginawa ng Lord sa ating buhay. Kahit pagsamasamahan man ng ating lakas, pagsamasamahan man ng ating kayamanan, hindi natin pwedeng tumbasan ang ginawa ng Lord. Never. Pero tutugon naman tayo. Amen? Tumugon tayo sa pagka-Diyos ng Diyos sa ating buhay. Amen. Ano ang tunay na pagsamba sa Diyos? Nandyan po sa lecture, basahin na lamang po ninyo. Okay? And then itutuloy po natin yan by next week. Next time na tayo po magkaroon ulit ng Zoom meeting. And with that, that's all for tonight. Maraming pong salamat. Worship is our greatest response to the Lordship of the Lord over us and to the things that He has done in my life. So, karapat-dapat bang sambahin ng Lord? Yes, karapat-dapat sa sambahin. Palapakan po natin ng Lord. Amen. Well, kung meron po kayong question, Pastora, ano po sa palagay ninyo? Can we entertain some question? Opo, Pastor. Yes. Sige po. Maglalaan po tayo ng mga panahon, no? Kung meron po kayo gusto itanong kay Pastor. If you have some question, please. Sige po. Taas lang po ng kamay ang gusto magtanong kay Pastor at sa tulong at biyaya po ng Panginoon. Amen. Praise God. Actually, Pastor, next lesson natin yan, i-connect natin dun sa previous lesson natin about the condition of our heart. No, magka-connect yan. So,
better muna na ihang ko muna kasi oras na rin. Ayaw ko namang ubusin yung oras natin dahil gabi na dyan. No? So, okay, sige po. If somebody have their own question, you can freely ask your own question. Nandiyan po si Pastora, tutulong siya sa pagtugon. O kaya naman po, Pastor, dahil po may i-connect pa po kayong lesson, kung meron po silang tanong, ay pwede pong i-message po tayo. Or Yes, sure. Opo. Ipapadala po sa inyo. At kung ito po ay nakalapan sa inyong next lesson, baka doon po ay doon masasagot. Yes, sure. Okay po, sige. No problem. And with that, Pastora, dahil meron na rin akong gagawin din nakasunod, 10:30 na pala, kailangan ko na rin pong mag-out at maraming salamat sa inyo pong lahat na nandiyan sa Canada. Amen. Salamat po, Pastor, sa inyong pagkaunlak na maglaan po ng oras upang kami po ay turuan at inaasahan po na next week ay makasama po namin kayo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Yes. To continue our lesson. God bless you po. The Lord bless you and keep you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. God bless you. Thank you. Pastora, take charge na po. Opo, magpapatuloy po tayo. Salamat po, Pastor Ronnie. Sa ating pong pagwawakas, no? Narito po si Z at saka si Emil. Totoo nga po na lahat po ng nais maglingkod sa Panginoon ay puso po muna ang hinihingi ng Panginoon. Kaya naman po sa pamamagitan po ng ganitong pag-aaral, inihahanda po tayo ng Panginoon. Napapahanda po tayo sa Panginoon at ang Diyos po mismo ay inihahanda po tayo na tumawag sa bawat isa sa atin. Kayo po na nandyan, tinawag po kayo ng lahat po tayo upang una sambahin ng Diyos. And so that is the reason our heart ay talaga po ang Panginoon. Siya po ang magmomold nito. Siya po ang poporma nito, ang magpapabago nito. So nawa po sa pag-out natin kayo sa pangunguna ni Z at ni Emil, ay tayo po ay parang mananahimik sa Panginoon. Mag-iisip tayo po'y magbubulay-bulay. Lord, ano na nga ba ang kondisyon ng puso ko? Tunay nga bang sinasamba kita? Tunay nga po bang ang puso ko po ay ang nakasentro ay ikaw? So, awitin po natin ito bago po tayo magwakas sa panalangin. Hallelujah. Hallelujah. Ang puso ko'y dulog sa'yo. Ikaw ay mamasdan, makaliikan, sa'yo ay umiisan sa tao. Ang puso ko'y dulog sa'yo. Ikaw ay mamasdan, makaliikan, sa'yo ay umiisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mo tahanan. Lulukan ng iyong wagas na pagsinta. Taluyan na walang hanggang mga papuri at sama. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumaho. Pagkita ba natin mo?
Ikaw ay mamasdan, makalikan, sa'yo ay umibisa. Loobin mo ang buhay ko'y maging anak mo. Loobin na iyong wagas na pagsinta. Dahil yan na wala hanggang mga papulit at sama. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mo. Loobin na iyong wagas na pagsinta. Hallelujah, wala hanggang mga papulit at sama. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah. Ito ang aming panalangin, O Diyos, na ikaw talaga ang naghahari sa aming mga puso, O Diyos. Na kapag tiningnan mo kami, kapag umawit mo kami, na ano man ang aming ginagawa ay ginagawa namin sa iyong pangalan dahil nangunguna po kayo sa aming mga puso, O Diyos, na ikaw lamang ang nakakakita. Ano kung aming ginagawa, nasa trabaho kami, nag-aalaga sa pamilya, nag-aaral, makita mo nawa, O Diyos, na ginagawa po namin ito maging ang pagtulong sa mahal sa buhay, sa mga kamag-anak. Lahat ng mabubuting gawa na pwede namin gawin ay ginagawa po namin sa iyong pangalan dahil, O Diyos, kinikilala namin maging ang paggawa po namin ng mabuti para sa iyo at para sa aming kapwa ay ikaw naman talaga, Panginoon, yung nagbibigay ng ganitong nasa sa aming mga puso. Acknowledging that everything, Panginoon, sa aming mga buhay, maging ang aming existence, maging ang buhay namin, kaya kami naririto sa mundo ito, ay dahil sa iyong kagandahang loob. And so, Father God, salamat po at pinadala mo si Pastor Ronnie upang siya magturo sa amin, upang, Panginoon, ipakita sa pamamagitan ng iyong salita na napakahalaga ng pagsamba sa iyo, O Diyos. Dahil nilikha mo kami, Panginoon, ito ang aming tugon sa kabutihan mo sa amin is to worship you. Sambahin ka namin, O Diyos. Kaya, Panginoon, hindi po kami nanahihiyang itaas ang aming mga kamay sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Sa Diyos na lumikha sa amin, O Panginoong Diyos. You deserve our worship. You deserve it, O God. Hindi mo pa man tinutugon ang mga panalangin namin. You deserve our worship. Kung sino ka, hindi lamang kung ano ang ginagawa mo para sa amin, but who you are. Yun lamang, Panginoon, dapat na kaming yumuko, Panginoon, sa paghanga, Panginoon, for so amazing. You are so amazing. Kamangha-mangha ka, O Diyos, na lumikha ng langit at lupa. So, Father God, bawat isa sa amin, those who are online via Zoom, at kami po na narito sa Saskatoon, pinag-iisa ang aming pananampalataya. Sumasamba po kami, nagpapakumbaba po kami, O Diyos. Kasama po nito, Panginoon, ang panalangin na patuloy baguhin mo po ang aming mga puso araw-araw, O Diyos. At ang aming dalangin, Panginoon, bilang iyong mga anak, sa kanila na may sakit at karamdaman, na kailangan ng lakas, ng pag-asa, ng comfort, lahat ng mabubuting bagay na nagmumula sa iyo, O Panginoong Diyos, for the sake of your name, for the glory of your name, tugunin mo nga po ito upang malubos ang aming kagalakan sapagkat yan ang nais mo.
Napakabuting Diyos, napakabuting Amang nasa langit, mayroon kami, O Diyos, at Ikaw yon. Kaya naman, Panginoon, sa oras na ito, sa gabing ito, sa umagang ito, sa hapong ito, anumang oras, Panginoon, nais po naming ibigay ang mataas na papuri sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan. Sa aming Panginoong momentary separation, sa aming Panginoong paghihiwalay, Panginoon, pansamantalang paghihiwalay, at muling magkikita bukas sa ilan sa amin upang patuloy sa pananalangin at pagkilala sa kabutihan mo, Panginoon. Pagpalain mo po at ingatan ang bawat isa. Bigyan po ng masarap na pagtulog at ingatan sa pag-uwi sa aming kanya-kanyang mga tahanan. Sila na magsisimula sa pagtatrabaho, ingatan mo po sila. Pagpalain, Panginoon, ingatan, O Diyos, ang bawat pamilya, bawat mga mahal sa buhay, pamilya, sambahayan. Patuloy niyo po kaming pagbuklurin sa iyong pag-ibig, sa iisang Diyos, iisang bautismo, isang Espiritu, iisang Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat po at sa pagwakas, sa muling pag-awit sa banal mong tahanan, Lord, tanggapin mo po ang mataas na papuri mula sa amin, nagmumula sa amin sa pamamagitan ng awit na ito. In Jesus' name. Amen. Loobin mo ang buhay ko'y maging panalo. Luto ka ng iyong wagas na pagsinta. Hallelujah na walang mga papuri pa sa ikaw, Diyos, ngayon at kailan. Loobin mo ang buhay ko'y maging panalo. Luto ka ng iyong wagas na pagsinta. Hallelujah na wala hanggang mga papuri at sama. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailan pa. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailan pa. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailan pa. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala ng Diyos mula sa langit. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. Amen and amen. Magandang araw po. God bless inyong lahat. Nais ko lamang po i-acknowledge si Brother Ruben Rianzares, one of our elders sa JOV Vancouver, maging si Doc Iris po, no? Si Brother Aris, one of our elders sa JOV Rosetown, si Napapang Dodong and Tintin, Sister Elena, sila po, Brother John, Brother Mike maybe from the Philippines, no? Sister Sheena from St. Bru, no? Sister Reese sa Singapore, Sister Karen sa Regine, Sister Lisa sa Philippines, no? Sister Karen sa Saskatoon. Maraming salamat po. Maging ang kapatiran po natin dito sa Saskatoon, palakpakan po natin sila. Para magagawa, mga Sister May, Brother George, no? Salamat po at muli po natin pagkikita. Huwag niyo pong kalimutan, yes, Sister Karen, God bless po. Every Tuesday, nagsisimula po kami ng 7:30, so that means 9:30 sa Philippines, no? Bali po sa inyo Wednesday, 9:30 na AM, no? So maraming salamat po and God bless everyone. God bless.